Sa panibagong mundo, maraming kabataan na ang nakakalimot sa kahalagahan ng panonood at pagbabasa ng mga napapanahong balita. Ang kakulangan sa impormasyon ay nagdudulot ng masamang epekto sa publiko. Pero bakit nga ba mahalaga na maging updated sa mga napapanahong balita sa ating bansa? Halina't alamin natin. May tanong pala ako sa'yo. Saan yung binoto mo nung nakaraang election? Yung nakaupo ngayong administrasyon, nagsisisi nga ako eh. Sa dinami-dami ng kandidato, yung manluloko ko na pinili ko. Kaya wala na akong tiwala manood ng mga balita o magsaliksik patungkol sa kanila. Puro pa kuntsada, wala namang napapala. Dahil lang doon, ayaw mo na makinig kumanood man lang sa balita. Oo eh. BBM rin naman ako eh, pero nanonood ka lang ng balita. BBM ka rin? Oo, baby mo. Baby mo. Pero kidding aside, ang balita ay isa sa mga kumakatawan sa publiko. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng impormasyon na kung saan ginigising ang mga mamamayan na mayroong mga problemang dapat solusyonan. Pero bakit sa panahon ngayon, marami pa rin nabibiktima ng peking balita? Ako nang bahala dyan. Sa patuloy na paglaganap ng teknolohiya, dumali na rin magpakalat ng mga maling impormasyon na aking naririnig at napapanood. Ayon sa Social Weather Station survey na pinalaganap noong December 2021, mga 51% ng mga Pilipino ang hindi makasuri kung ano ba ang fake news o hindi. Anong dapat gawin upang hindi mabiktima ng mga peking balita? Simple lang, sa panonood ng balita, dapat samahan rin ng mabuting pagsasaliksik. Alamin ang pinanggalingan at kung saan ito nagsimula. Maging mapanuri nang sa gayon hindi ka na mabiktima muli. Pwede kang mag-research at mag-fact-check. Maraming mga local and international sites na pwede mong puntahan. Isa na rito ang Rappler, Inquirer, ABS-CBN News, and GMA Integrated News. Kung di ka man sigurado sa mga balitang iyong nakalap, pwede kang pumunta sa mga sites na to upang makasigurado. Uy, parang may sasabihin siya, oh. Lo, nasaan na siya? Lapitan mo. Bulaga! Gusto mo bang maging isang media and information literate? Mag-subscribe sa YouTube channel ng Media Information Literacy Project na binubuo ng mga sikat na Pilipino journalist na naglalayong tulungan ng mga Pilipino na kumilatis ng tama at totoong impormasyon. Sabay-sabay tayong matuto at maging matalino sa paggamit ng media. Paalam! Ang panonood at pagbabasa ng balita ay hindi dapat isang tabi. Bagkus, gawin itong instrumento para sa mga Pilipinong hindi matuto-tuto. Ngunit piliin pa rin maging sigurado sa mga impormasyong iyong makikita. Maging mapanuri at mausisa para sa kinabukasan ng ating bansa. Tulad nga ng sabi ni Kuya Kim, Ligtas ang may alam!